Tumayo tayo ng konti doon sa Basilica at medyo umulong tayo palabas dito sa tinatawag na Dela Conciliazione. Dahil parang ito yung main road. Kung makikita mo yung mga top shot ng Vatican, yung pinaka main artery going papasok nitong Basilica. No? Para makita rin naman natin na kahit kanina pa, more than 3 hours na nagsimula yung public viewing for Pope Francis ay tuloy yung dagsa ng tao. Dito makikita yung sa main artery na to dahil parang dito nga talaga dumadaan halos. At although parang may iba pang mga daanan tulad ng dinaanan ko kanina dun sa Porta Angelica ay parang mas maraming taong dito papasok ng square. Hinahangin camera. Pero anyway, alam nyo, Chiki and Maricel, mas maganda yata na parang walkthrough ang gawin natin dito kesa yung reporting. Kasi na-report naman na natin sa frontline yung ilang mga details. So, sa likod ko, yan yung parang yung main road. So, parang isa na lang ang choke point dyan, mga kapatid, para makapasok dito. Pero hindi na ganun kahigpit, katulad kaninang umaga. So, marami na talagang nakakapasok dito sa St. Peter's Square. Tapos, ang unang madadaanan dito ay itong para ito yung lumalabas sa media center. Masaya, So, dyan namin kinuha yung mga ID namin na dapat suot. Kaya tinan mo, kahit sa stand-upper, dapat daw isuot-suot namin yan. So, nakapila yung media to get their IDs, at saka yung mga briefing for the funeral this Saturday. So, lalakad lang ako ng kaunti para makita ninyo na kahit na meron pang 3 days para doon sa viewing, ay naghahanda na talaga para doon sa funeral. Dahil, ito na yung mga scaffolding at saka yung mga, mga toilet na portalet ay nakahanda na for Saturday's event. Alam naman natin ay dadaluhan ng mga dignitaries o ng mga world leaders. Kasi may kasama yata na dignitaries pupunta. Oo, di ba papunta rin dyan si President Marcos at saka si First Lady sa Sabado? Yes. Oo. Correct. So, yung antabayanan at parang maghihintay kami ng briefing sa konsulado natin dito kung ano ang mga ganap in connection sa visit na yon ng Pangulo. I hope magkaroon ka ng oras para dun sa viewing din. Ikaw din, Jovi. Kasi mukhang busy ka dyan ngayon eh. Kaya kanina nga, parang gusto ko nga sana doon ako sa doon sa translation o sa procession lane o yun sa dadaanan kaya lang talagang sa sobrang dami ng tao nalagay na ako doon sa isang entry point so hindi na ako nakapunta. Pero alam ko imi-meet ang media ng mga around about an hour from now dahil itutour kami papunta doon dahil nga alam nila na hindi nakapag-cover o hindi nagawa yung mga sinasabi ni Chiki na media na nagka-cover kanina mukhang bibigyan opportunity to enter. Hopefully, kung full yun, sana mabunot tayo. Correct. But for ordinary people, Jovi, hanggang anong oras bukas everyday yung viewing ni Pope Francis? At saka I don't know nga, paano ba? Paano yung mga hahabol? Parang malabo, no? Kung manggagaling ng Pilipinas kasi mga visa Yung hours tsaka yung mga misa. 3 days? 3 days starting today, So hanggang Friday, 7 a.m. Tapos hanggang 12 midnight. Tapos ang balita pa, and we're waiting for yung eksaktong instruction sa press working area. Kung yung Friday, masusorten pa because they need to prepare itong buong square for the funeral rites na alam naman natin na kapag meron ng mga foreign mga world leaders or mga dignitaries ibang klase na security preparation yan. Hindi lang yung rights mismo kundi yung seguridad para sa lahat ng mga dadalo. Tama. Okay. So hanggang 12 midnight sila pero meron bang ine-expect na mga for example yung regular mass na gagawin dyan sa St. Peter's Square habang nandyan ng Santo Papa? Katulad ng mga nagaganap natin, may mga rosary, pockets of group rosary na ginagawa dito sa square na to. So tuloy lang yun kahit na nandoon sa tinatawag na papal altar nakahimlay. Sa ngayon, si Pope Francis ay tuloy lang yung na yun. Tulad na nangyari kanina
Yung last mass before magsimula yung public viewing ay ganoon ang mangyayari na may misa, tapos habang nandoon pa rin yung mga labi ni Pope Francis. Yung mga gustong magkaroon ng mga rosaries na blessed by the Pope, meron pa ba silang makukuha na ganyan or wala na sa ngayon? Dito kasi, doon sa dinaanan ko kanina, katapat nung press working area, parang Vatican shop yun eh. So kung meron man talagang blessed, mukhang doon. Pero hindi ko alam, sa dami ng tao ngayon doon, Shiki, kung may matitira pa, no? Kasi siyempre, kung meron mga bagong supply na darating, hindi na si Pope Francis ang nag-bless noon. Yeah. Pero Jovi, meron ka na rin bang mga nakakwentuhan ng mga kababayan natin na nariyan? Tsaka balita namin, meron ka rin daw mga nakausap pa kanina. Yes, dahil doon sa pila, may mga nakasabay ako mga doktor, may nakasabay ako ng mga taga rito sa Roma, ng mga Pilipino dito nagtatrabaho, tapos may mga pari din ako nakausap. Pero I think may mga napili na sila na ilang mga soundbites from yung mga nakausap ko habang nakapila for the viewing kanina. Would you know pala kung ano itong second general congregation ng mga cardinal? Kasi yung first general congregation na pagdesisyon na nila kung kailan ilipat si Pope to the Basilica, tapos kailan ililibing, tapos magkakaroon daw ng second general congregation yung mga cardinal. Did they mention kung anong meron dito, anong mangyayari? Alamin natin, pero most probably, Chiki, that's in relation to the preparations for the conclave. Pero the thing is, maski yung mga pari mismo dito, nung nakausap natin, yung mga nasa Collegio Filipino, ay sinasabi nila na ibigay natin itong araw na to hanggang weekend doon sa pag-alala kay Pope Francis na wala munang talks about the conclave kasi parang wag muna yung kapalit, yun munang legacy nitong nakahimlay muna dito sa Basilica. Parang yun ang mensahe ng mga nakausap natin, mga pare na nandito ngayon. Oo, Jovi, pakinggan muna natin yung bahagi ng mga interviews mo kanina. Last salute sa Papa. Ano po ang pakiramdam niyo nung nalaman po ninyo? Nandito pa siya nung Sunday eh. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last appearance pa siya. Yung pala, nahihirapan na siya noon. Yes, please. Dito. Hi guys, hello po. Kayo yung nagpunta lang talaga rito for this? Tama po yan, tama po For the yan. Jubilee. Pero yung araw po umalis kami ng Manila ay yun din pong araw na namatay ang Papa. Okay. So napakalaking grasya. Hindi namin akalain na kami lamang ay nandito para sa Jubilee. Ay napataon pa na kami ay makakavis ng aming respects to the late Pope. Maaga kayo ngayon nagpunta talaga? Maaga po, maaga para po. hindi maubos ang time namin sa Supposed pila. to be ang aming pong appointment sa tour guide ay 10:30. Pero talaga pong Umalis kami po ng ay maaga, 7:30 from the hotel. Ano po ang pakiramdam at namatay na nga si Pope? Malungkot. Kasi ama natin siya. Malaking dagok din, kawalan, pero tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos. Kami naman po ay natutuwa na kami po ay nandito na kasama po ng lahat ng mga Pilipino ay nagdiriwang din ng Jubileo. Yeah. Names na lang po. Una't higit, kami po ay doktor. Ayun, yung mga doktor na Okay. nakausap mo kanina, Jovi. Yes, go ahead, Jovi. Yes. So, yun nga po, sila yung nagpunta for a Jubilee kasi biglang parang may naganap at nagkataon lamang at kaya sila ay nag-extend na lamang. Okay, so punta lang natin isa pang briefing kanina sa media. Ang expected daw ng kaparian o ng organisasyon dito sa Vatican ay tens and thousands ang yung kanilang phrase sa ina-expect nila pupunta ng hanggang over the weekend para makiramay dito kay Pope Francis at kaya naman sinasabi ng iba mas okay na pumunta daw nung first day na ganito na kung tutusin na mas maluwag pa to kaysa sa inaasahan na going to the weekend ay talagang alam natin yun nangyari na yan kay Pope John Paul na talagang halos hindi ka na makapasok dito sa square sa dami ng tao noon. At saka baka pagdating ng Friday, magsimula na rin dumating yung mga heads of state, Jovi? Yeah. Yes, that's true. So, yung mga restriction ng mga roads, sobra na. Ngayon pa lang. Buti na lang nakuha natin na lugar, it's like 2 blocks away. So pwede lakarin. Okay. Pwede lakarin. Kaya yung video ko na first kanina, ay naglakad talaga ako with the nuns. Kasi sobrang lapit lang niya.